ang mundo at ang diplomatikong tanawin ay naging magulo. Hindi makapaniwala ang mga diplomatiko mula sa iba't ibang bansa. Sa isang press conference ng Arctic Energy Forum, biglang binanggit ng Pangulo ng Russia ang pangalan ng Pilipinas. Buong lakas na idineklara ng Pangulo. Kung may magtatangka na alugin ang industriya ng Pilipinas, gagamitin ng Russia ang lahat ng teknolohiya at mapagkukunan nito upang tulungan ang Pilipinas. Nang sandaling iyon, nanahimik ang bulwagan. Sabay na nagulantang ang mga diplomatikong ruta sa Washington at Beijing. Walang sinuman ang umasa sa ganitong pagbabago. Agad na naglabas ng balita ang pandaigdigang media at nagsimula rin ang Pilipinong media ng agarang pagsusuri. Tinatawag itong hindi inaasahang variable. Bakit sa dami ng bansa ay Pilipinas ang unang pinili ng Russia? Nagsisimula ang sagot sa isang hindi inaasahang lugar, sa 40 degrees na lokasyon ng proyektong Arctic Natural Gas. At sa gitna nito, mayroong isang desisyon ng isang tao na walang sinuman ang nagbigay pansin. Ano kaya ang nangyari? Ngayon, ang nakakagulat na katotohanan at ang kahanga-hangang koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia na nakabaon ng mahigit 20 taon ay ibubunyag. Bago magsimula, mangyaring mag-like, mag-subscribe at suportahan ang Pilipinas sa inyong mga komento. Malaking tulong ito para sa amin. Noong una kong natanggap ang alok, totoo lang ay nag-alinlangan ako. Sinabi sa akin na ito ay sa Arctic, sa isang lugar malapit sa isang peninsula sa Russian Arctic, kung saan kailangan naming ipagpatuloy ang pinakamalaking proyekto ng LNG vessel. 27 taong gulang ako noon at miyembro ng engineering team ng isang pangunahing kumpanya ng inhinyeriyang pandagat sa Pilipinas, nagtatrabaho sa Subic. Ang Arctic ay isang salita na nakita ko lang sa mga libro. Sinabi ng aming team leader, Marco, ito ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng ating kumpanya. Ikaw ang responsable. Tumango ako ng tahimik. Hindi ko kayang tanggihan. Sa totoo lang, ayoko talagang tanggihan. Kahit natatakot ako, may pakiramdam ako na ang pagkakataong ito ay hindi na mauulit. Sa huli, hindi ako nakatulog kinagabihan. Habang natutulog ang asawa ko sa tabi ko, nakatingin ako sa kisame at paulit-ulit na iniisip ang numerong 40 degrees Celsius. Halos ito na ang limitasyon ng maaaring tiisin ng tao. Sinasabing kung hindi ka magsuot ng tamang damit, magkakaroon ka ng frostbite sa loob ng 5 minuto. Kailangan kong magtrabaho sa ganoong lugar ng mahigit 1 taon. Dumating kami sa lokal na daungan sa pamamagitan ng Moscow noong Pebrero 1. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, napahinto ako sa lamig ng hangin na humampas sa aking mukha. Ang salitang malamig ay hindi sapat. Ito ay hindi lamig, kundi sakit. Masakit ang aking pisngi na parang tinutusok ng karayom. At pakiramdam ko ay nagyelo ang hangin sa loob ng aking ilong. Agad na naging puting usok ang aking hininga at nawala. Ang tirahan sa site ay mga temporaryong container, gawa sa dobleng pader at kung buong lakas na buksan ang heater, ay kaya naman pamahayan. Mukhang sanay na ang mga inhinyero ng Russia sa matinding lamig. Naglalakad sila sa labas nang hindi man lang nakasuot ng makakapal na jacket. Noong una ay nagtataka ako. Nang tanungin ko, sinabi nilang nasanay na lang daw sila at mahirap din para sa kanila noong una. Ang opisyal na pangalan ng proyekto ay Arc LNG-2, isang malaking proyekto na pinamumunuan ng isang state-owned energy company ng Russia at may partisipasyon ng mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa. Ang plano ay kunin at iliquefy ang natural gas mula sa Arctic Ocean, ilulan ito sa mga espesyal na barko at ihatid sa buong mundo. Ang problema ay ang mga barkong ito. Hindi ito ordinaryong barko. Para makatawid sa yelo ng Arctic Ocean, ang buong istruktura mula sa propulsion system ay iba sa ordinaryong barko. Engine na gumagana sa 50 degrees Celsius na matinding lamig, katawan ng barko na kayang tiisin ang makapal na yelo at espesyal na coating para sa polar regions. Kakaunti lang ang bansa sa mundo na kayang perpektong magpatupad ng teknolohiyang ito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang iyon. Kilala ang Pilipinas sa kanyang husay sa marine engineering at specialized offshore technology na kritikal sa pagdidisenyo at pag-integrate ng mga sistema para sa mga istruktura at sasakyang dagat na lumalaban sa matinding kondisyon. Kahit na ang Russia ay isang mayaman sa mapagkukunan, kung wala ang mga specialized vessels na ito, wala silang paraan upang maihatid ang gas ng Arctic sa mundo. Kaya naroroon kami,
Sa unang linggo sa site, sinimulan kong suriin ang mga kagamitan kasama ang mga inhinyero ng Russia. Ang aming koponan ay may 12 katao, 5 sa amin ay mga Pilipino, kabilang ako. Ang iba ay mga inhinyero ng Russia. Mayroon kaming language barrier. Hindi ako marunong magsalita ng Russian at hindi marami sa kanila ang matatas sa English. May isang interpreter, ngunit limitado ang kakayahan nito na tumpak na maiparating ang mga teknikal na termino. Kaya, ang unang buwan ay talagang mahirap. Bukod sa hindi pagkakaunawaan sa wika, kailangan naming higpitan ang mga bolts at ikonekta ang mga kable sa 40 graus na matinding lamig habang nakasuot ng guwantes. Pakiramdam ko ay didikit ang mga metal na kasangkapan sa aking palad. Kung aalisin ko sandali ang aking guwantes, agad nawawala ang pakiramdam sa aking mga daliri. Isang Russian na kasamahan, si Kenji, ang tumingin sa akin at ngumiti, sabay sabing sa pamamagitan ng interpreter. Akala ko ay lamigin ang mga Pilipino. Ngumiti ako at sumagot, "Malakas din po kami." Siguro iyon ang naging simula. Matapos noon, lagi nang katabi ko si Kenji sa pagtatrabaho. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan kami sa tingin at galaw ng kamay. Direkta ang kanyang pagkatao. Kung may mali, agad niyang ituturo. Kung maganda ang nagawa, hahampasin niya ang aking balikat at itataas ang kanyang hinlalaki. Hindi ko ito ikinagalit. Sa halip, komportable ako sa kanyang pagiging prangka. Pagsapit ng 2 buwan, unti-unting umusad ang trabaho. Ang pinakamahalagang gawain ay ang pagsubok sa pagganap ng thermal insulation ng cryogenic LNG tank. Ito ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Dahil ito ay isang tangke na naglalaman ng liquefied natural gas na 160 degrees Celsius. Ang pagkabigo ng insulation ay maaaring magdulot ng panganib ng pagsabog. Ito ay ang pag-verify ng insulation system na idinisenyo ng aming koponan sa aktwal na kapaligiran ng Arctic. Ang unang pagsubok ay nabigo. Lumagpas ang leakage rate ng balbula sa benchmark at tumigas ang mukha ng mga supervisor ng Russia. Sinuri ko muli ang datos. Ang sanhi ay isang maliit na depekto sa welding portion. Ang bahagi na hindi nakita sa mga drawing na iginuhit namin sa opisina ay umikli sa aktwal na 40 graus Celsius na kapaligiran at naging problema. Magkaiba ang teorya at ang praktika. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa tirahan at muling iginuhit ang mga drawing. Binago ko ang mga detalye ng welding, inayos ang posisyon ng mga reinforcement at muling kinwenta. 3:00 na ng madaling araw. Pumasok si Kenji sa aking silid na may dalang tasa ng kape. Wala siyang sinabi. Idinikit lang niya ang kape sa mesa at umupo sa tabi ko. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, may pakiramdam akong sabay naming sinosolusyunan ang parehong problema. Magkaiba kami ng bansa, ngunit sa malupit na gabing iyon sa Arctic, pareho lang kaming mga inhinyero. Muling nagsagawa ng pagsubok pagkalipas ng 2 araw gamit ang binagong specifications. Sa pagkakataong ito, pasado na. Malakas na hinampas ni Kenji ang aking balikat. May sinabi siya sa Russian, ngunit dahil walang interpreter, hindi ko naintindihan. Ngunit sa kanyang tingin, pakiramdam ko ay naintindihan ko ang ibig niyang sabihin, "Magaling ang ginawa mo." At ganoon nagsimula ang aming buhay sa Arctic. Tuwing umaga, nagpupunta kami sa site sa 40 graus Celsius at sa gabi ay sinisuri ang datos sa tirahan. Ang hindi nakikitang pader sa pagitan ng koponan ng Pilipino at koponan ng Russia ay unti-unting bumaba. Hindi wika ang nagwasak sa pader na iyon. Ito ay ang oras na sabay-sabay naming sinusolusyunan ang parehong problema. Isang araw, habang nagtatrabaho, biglang nagtanong si Kenji sa pamamagitan ng interpreter, "Bakit nakarating sa ganito ang teknolohiya ng Pilipinas?" Simpleng tanong lang iyon, ngunit medyo nawalan ako ng masabi. Bakit nga ba nakarating sa ganito? Nag-isip ako sandali. Maari kong sabihing dahil sa pera. Maari kong sabihing dahil sa kontrata. Ngunit sa totoo lang, hindi lang iyon ang lahat. Nakarating sa ganito ang marine engineering technology ng Pilipinas dahil may mga taong naglinang ng teknolohiyang ito sa loob ng ilang dekada. Mga taong nagpupuyat sa mga shipyard na walang nakakakita, nagdidisenyo, nag-aaral ng welding at iniaalay ang kanilang kaluluwa sa bawat barko. Sinabi ko kay Kenji, dahil matagal na panahon ang ginugol namin, 50 taon ang kinailangan ng aming bansa upang makabuo ng teknolohiyang ito. Tumango si Kenji.
at bumalik sa trabaho. Nagtapos ang usapan doon. Ngunit matagal na nanatili sa aking puso ang maikling sandaling iyon. Sa 40 degrees Celsius na Arctic, tinanong ako ng isang Russian na inhinyero tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. At sinagot ko iyon. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Hindi ko lubos na maintindihan kung bakit. May pakiramdam lang ako ng pagmamalaki. Na ang aming teknolohiya ay nakakatulong sa malamig na lugar na ito. Mahaba ang gabi sa Arctic. Sa taglamig, may mga araw na hindi sumisikat ang araw. 2:00 ng hapon ay nagdidilim na at 10:00 ng umaga kinabukasan ay pabalik pa lang ang liwanag. Sa mahabang kadiliman na iyon, hindi marami ang magagawa ng mga tao. Pagkatapos ng trabaho, bumalik sa tirahan, kumain at magkuwentuhan. Unti-unting, naging inaabangan ko ang mga sandaling iyon. Natural na nabuo ang mga sesyon ng pag-inom. Para sa mga Ruso, ang vodka ay halos inumin lamang. Para silang umiinom nito sa halip na tubig sa hapagkainan. Noong una ay nag-aatubili ako, ngunit inalok ako ni Kenji ng baso. Sabay sabing, sa Arctic, hindi ka iinit kung hindi ka iinom nito. Totoo nga. Nang humigop ako, pakiramdam ko ay nagliyab ang aking lalamunan hanggang sa aking dibdib. Nangyari ito sa ikatlong pagkakataon ng aming pag-iinom. Si Mang Itoy, na nakaupo sa tabi ni Kenji, ay biglang nagsimulang magsalita sa isang mahinang boses. Si Mang Itoy ay isang bihasang inhinyero na mahigit 50 taong gulang. May puti na ang kanyang buhok at hindi marami ang nagsasalita. Tahimik siyang nagtatrabaho, tahimik na kumakain at tahimik na natutulog. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Matapos uminom ng 2 baso ng vodka, tinawag niya ang interpreter at sinabing, "May gusto akong sabihin sa lahat ng mga Pilipino." Nakinig ako ng mabuti. Dahan-dahan nagsimulang magsalita si Mang Itoy. Ito ay tungkol sa pagbagsak ng Unyong Sobyet noong unang bahagi ng 1990s. Panahon iyon kung kailan ganap na bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Nag-collapse ang halaga ng pera at sunod-sunod na nagsara ang mga state-owned enterprises. Hindi binayaran ng mga tao ng ilang buwan. Nagtatrabaho noon si Mang Itoy bilang isang batang inhinyero. Noong panahong iyon, maraming dayuhang kumpanya ang pumasok sa Russia sa anyo ng joint ventures. Ngunit nang magsimulang bumagsak ang ekonomiya, isa-isa silang umurong. Naunang umalis ang mga kumpanya sa Europa at nag-empake rin ang mga kumpanya sa Amerika. Nakita iyon ng mga Ruso, ang pag-alis ng mga kasama noong maganda ang takbo at pag-alis kapag naging mahirap. Ngunit sinabi niya na nanatili ang mga kumpanya ng Pilipinas. Nagulantang ako sa mga salitang iyon. Nagpatuloy si Mang Itoy. May joint venture partner mula sa Pilipinas sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Kahit noong ganap na bumagsak ang ekonomiya, hindi umalis ang kumpanya ng Pilipinas. Sa halip, sinigurado nila ang sweldo ng mga empleyado. Noong panahong hindi gumagana ang mga bangko sa Russia, direktang nagpadala ng pondo ang Philippine headquarters upang bayaran ang sweldo ng mga manggagawa sa site. Nang tanungin kung bakit nila ginawa iyon, sinabi raw ng kinatawan ng kumpanya ng Pilipinas, sa panahon ng hirap, doon nalilikha ang tunay na partnership. Tumango si Kenji nang marinig ang kwentong iyon. Sinabi niyang nakarinig din siya ng katulad na kwento. Ito raw ay tungkol sa pabrika na pinagtatrabahuhan ng kanyang ama sa isang joint venture factory ng isang pangunahing kumpanya ng Pilipinas. Noong panahon ng krisis sa ekonomiya, umurong ang ibang dayuhang partner, ngunit ang kumpanyang iyon lang ang nagpatuloy sa operasyon. Salamat dito, hindi nawalan ng trabaho ang kanyang ama sa mahirap na panahong iyon. Wala akong kaalam-alam sa ganoong kwento. Ang katotohanan, nananatili ang mga kumpanya ng Pilipinas sa Russia noong panahon ng krisis sa ekonomiya. Ako ay isang inhinyero, hindi isang historyador. Nag-aral lang ako ng teknolohiya, gumuhit ng mga disenyo, at nagtrabaho sa site. Ngunit ang kuwentong ibinahagi ni Mang Itoy ng gabing iyon ay malalim na nakatatak sa aking isipan kung paano naaalala ang Pilipinas sa mga taong ito. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, nagsaliksik ako sa aking tirahan. Tungkol ito sa mga kumpanya ng Pilipinas na pumasok sa Russia noong 1990s. Naroroon ang San Miguel. Naroroon din ang Ayala at SM. May mga record na nagtayo sila ng mga pabrika sa Russia, nag-empleyo ng mga tao at nagpatuloy sa operasyon kahit sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Hindi ito madali. Siguradong may pressure mula sa headquarters. Bubumagsak ang halaga ng pera, hindi sigurado ang merkado,
at hindi malaman kung kailan mababawi ang puhunan. Hindi madaling desisyon ang manatili, ngunit nanatili sila. At ang desisyong iyon, pagkalipas ng 30 taon, ay nabuhay bilang kwento ng isang inhinyero ng Russia sa isang inuman sa Arctic. Sinabi ni Mang Itoy sa huli, sa pamamagitan ng interpreter, hindi malilimutan ng aming mga Russian iyon. Ang bansa na nanatili sa amin sa panahon ng hirap. Wala akong masabi, tahimik lang akong nakaupo. Malalim na kumakalat ang gabi sa Arctic sa labas ng bintana. Narinig ko ang ugong ng hangin. Ito ang isa sa pinakamalayo na lugar sa mundo. Ngunit sa lugar na iyon, binabanggit ang tungkol sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa mga tao. Ang bansa na nanatili sa pinakamahirap na panahon, paulit-ulit na umikot sa aking isipan ang mga salitang iyon. Naisip ko na, ang ugnayan ng mga bansa ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng mga diplomatikong dokumento o kasunduan. Minsan, ang isang desisyon ng isang kumpanya ay maaaring magbago kung paano naaalala ang isang bansa. Pinuno ni Kenji ang aking baso ng vodka at sinabi niya sa tonong naiintindihan ko kahit walang interpreter, "Cheers!" Itinaas ko ang baso. Nag-iisa naming pinagsalubong ang aming mga baso ng walang salita. Sa maikling sandaling iyon, pakiramdam ko ay may naiparating. Isang bagay na mahirap ipaliwanag. Isang pakiramdam na hindi lang kami simpleng kasosyo sa proyekto. Nang gabing iyon, habang pabalik sa tirahan, tumingala ako sa langit. Maraming bituin sa Arctic sky. Siguro dahil malinis ang hangin, may mga bituin na hindi nakikita sa Pilipinas. Nagtagal ako sa pagtingin sa langit. Ang bansa na nanatili sa panahon ng hirap. Muling umikot sa aking isipan ang mga salitang iyon. Ganoon ba ang aming bansa? Hindi ko alam. Dito sa Arctic, sa isang inhinyero ng Russia ko lang ito nalaman. Medyo nahihiya ako, ngunit mainit din ang aking dibdib. Magkahalo ang kakaibang damdamin. Siguro ang salitang proud ang pinakaangkop. Ipinagmamalaki ko lang na ako ay Pilipino. Pagsapit ng ika-6 na buwan ng proyekto, unti-unti kong nalaman ang katotohanan ng industriya ng enerhiya ng Russia. Nakakagulat ang mga numero. Ang Russia ang bansang may pinakamaraming reserba ng natural gas sa mundo. Halos 20% ng reserba ng natural gas sa buong mundo ay nakabaon sa ilalim ng lupa ng Russia. Dito lang sa peninsula ng Arctic, napakalaki ng reserba. Kung lahat ito ay mapaunlad, kaya nilang mag-supply ng sapat sa loob ng ilang dekada. Ngunit may problema. Mayroon silang mapagkukunan, ngunit hindi pa perpekto ang teknolohiya upang kunin ang mga ito. Mas tumpak. Wala silang teknolohiya para sa mga barkong nagdadala ng gas na nakuha. Hindi ordinaryong dagat ang Arctic Ocean. Malaking bahagi nito ay natatakpan ng yelo at ang kapal ng yelo ay maaaring umabot sa ilang metro. Hindi makakalapit ang ordinaryong LNG carrier. Kailangan ang mga espesyal na barko na may kakayahang bumiyak ng yelo. Kaya ng Russia na gumawa ng mga icebreaker. Mayroon silang teknolohiya mula pa noong panahon ng Soviet para sa mga barkong pandigma at ordinaryong cargo ships. Ngunit iba ang ice-breaking LNG carrier. Storage system para sa 160 degrees Celsius na liquefied natural gas, piping at balbula na gumagana sa cryogenic environment, at propulsion system na pinapanatili ang pagiging maaasahan kahit sa matinding lamig. Ito ay isang larangan na hindi napaunlad ng Unyong Sobyet at sa mundo, Pilipinas lang ang mayroong teknolohiyang ito. Alam din iyan ng mga Ruso. Isang araw, direktang sinabi sa akin ni Ginoong Sergey, isang inhinyero mula sa state-owned company na ipinadala bilang supervisor sa site. Imposible ang proyektong ito nang walang Pilipinas. Diretsahan niyang inamin. May gas ang Russia at ang Pilipinas ay may teknolohiya upang dalhin ang gas na iyon. Si Ginoong Sergey ay isang technical official na nasa maagang 50s. Taga St. Petersburg siya at medyo mahusay sa English. Noong una ay medyo matigas ang kanyang impresyon, ngunit habang nagtatrabaho kami ng magkasama, nalaman kong napakatapat niya. Isang taong may mataas na pagmamalaki ngunit kayang tanggapin ang katotohanan. May ipinaliwanag siya sa akin tungkol sa pagbabago ng pananaw sa Pilipinas sa loob ng Russia. Noong una, tinitingnan lang nila ang Pilipinas bilang isang customer, isang bansa na bumibili ng mga barko. Ngunit simula nang magsimula ang proyektong ito, nagbago ang kanilang pagkilala.
Nagsimula silang kilalanin sa antas ng gobyerno na ang Pilipinas ay hindi lang nagbebenta ng barko, kundi isang partner na mayroong advanced na teknolohiya na wala ang Russia. Ginamit niya ang salitang strategic technological partner. Malakas ang dating ng salitang iyon. May bigat iyon sa ugnayan ng mga bansa. Nangangahulugan iyon na hindi lang kami simpleng kasosyo sa negosyo. Simula noon, nagsimula akong makakita ng konkretong pagbabago sa site. Nagbago ang paraan ng pagtatanong ng mga inhinyero ng Russia sa aming team tungkol sa teknolohiya. Noong una, may kaunting pag-aalinlangan sa hangin. Nag-aalala ba sila na mananakaw ang kanilang teknolohiya o dahil sa pagmamalaki, may distansya? Ngunit sa isang sandali, nawala ang linyang iyon. Direktang bumibisita si Ginoong Sergey sa aking opisina. Gusto niyang malaman ng mas detalyado ang paraan ng pagdidisenyo ng aming team sa cryogenic piping. Ito ay labas sa saklaw ng kasunduan sa technology transfer. Nagulat ako sa headquarters at pinag-aralan ng headquarters kung hanggang saan maaaring ibahagi ang impormasyon. Sa huli, nagdesisyon na ibahagi ang ilang core methodologies. Nang sandaling iyon, sinabi ni Ginoong Sergey, "Hindi ko inakala na ituturo ninyo ito." Tanong ko, "Bakit po?" Sabi niya, "Kadalay hindi nagtuturo ng teknolohiya ang mga kalaban. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagtuturo kayo sa mga partner. Malalim ang dating ng mga salitang iyon. Alam kong ang desisyong iyon ay isang estratehikong pagpapasya para sa kumpanya. May kalkulasyon na mas kapaki-pakinabang ang pagbuo ng pangmatagalang partnership sa pamamagitan ng pagbabahagi ng teknolohiya. Ngunit ang paraan ng pagtanggap ni Ginoong Sergey nito ay hindi kalkulasyon. Buong puso siyang nagpasalamat. Naramdaman kong ganoon nabubuo ang mga ugnayan. Habang lumalaki ang proyekto, bumibisita rin ang mga tao mula sa gobyerno ng Russia sa site. Dumating ang mga opisyal mula sa Ministry of Energy at mga inhinyero mula sa state-owned shipyards. Masigasig nilang pinanood ang proseso ng trabaho ng aming team. Noong una, inakala kong binabantayan kami, ngunit nalaman ko sa huli na nag-aaral sila. Sinusubukan nilang lubos na maunawaan ang teknolohiya ng Pilipinas upang magamit bilang referensya sa pagpapabuti ng sariling kakayahan ng Russia sa hinaharap. Diretsahang sinabi sa akin ni Ginoong Sergey, "Ang Russia ay higit sa 10 taon nang nahuhuli sa larangan na ito. Kailangan ng panahon upang makahabol. Kaya sa ngayon, ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ang tamang landas." May naramdaman ako sa mga salitang iyon. Hindi madali para sa isang malakas na bansa na tahasang aminin ang kahinaan ito. Kadalasan ay hindi papayagan ng pagmamalaki. Ngunit ginawa iyon ni Ginoong Sergey at ang pagiging prangka na iyon, sa halip, ay lalong nagpatibay sa ugnayan. Isang araw, sinabi sa akin ni Kenji, sa pamamagitan ng interpreter, kapag nabuksan ang Arctic route, Pilipinas ang pinakamalaking makikinabang. Sigurado. Tinanong ko, bakit? Ipinaliwanag niya na kung magagamit na ang Arctic route sa komersyal na paraan, halos lahat ng barko na dadaan doon ay gawa sa Pilipinas. Ang teknolohiya sa pagme-maintain ng mga barkong iyon ay magiging sa Pilipinas din. Ang mas maraming gas na ibebenta ng Russia, mas magiging abala ang mga shipyards ng Pilipinas. Sinabi niyang ito ay isang perpektong complementary relationship. Nag-isip ako sandali nang marinig ang mga salitang iyon. Komplementaryo, hindi kompetisyon. Isang ugnayan na hindi magtatagumpay kung wala ang isa't isa. Mayroon ang Russia ng mga mapagkukunan at mayroon ang Pilipinas ng teknolohiya. Nagkita ang dalawang iyon at doon lang nabuksan ang pinto ng Arctic. Imposible ito kung isa lang. Palagi kong inakala na ang pandaigdigang relasyon ay puro kompetisyon at pagsubaybay lamang, ngunit mayroon din pala ang ganitong uri ng ugnayan na kailangan ang isa't isa. At sa gitna ng ugnayan na iyon ay ang Pilipinas. Pakiramdam ko ay may malaking nangyayari at ako ay nagtatrabaho sa gitna nito. Nagsimula ang pagbabago sa maliliit na bagay. Isang araw, nakita ni Kenji ang aking baon at nagtanong, "Ano iyan?" Ito ay instant pancit canton na dinala ng team ng Pilipinas. Mahalaga ang mainit na pagkain sa site ng Arctic, kaya nagdala kami ng mga kahon-kahong pancit canton nang umalis kami sa Pilipinas. Maasim-asim na maanghang ang lasa ng pancit. Binigyan ko si Kenji ng isa. Nang buhusan ng mainit na tubig, huminto siya sandali bago kainin ang unang subo. Hindi gaanong gumagamit ng chopstick ang mga Ruso, kaya dinalhan ko siya ng tinidor. Nang kumain siya ng isang subo,
lumaki ang kanyang mga mata. Maanghang, sabi niya. Naiintindihan ko, kahit walang interpreter. Ngunit hindi siya huminto. 2 subo, 3 subo, patuloy siyang kumain. Nang maubos, ininom pa niya ang sabaw at itinuro ang balat ng pansit gamit ang kanyang daliri. Ang ibig sabihin niya ay, mayroon pa ba? Iyon ang naging simula. Siguro ay kumalat ang balita ni Kenji sa mga kasamahan niyang Ruso dahil kinabukasan ay nagsimulang dahan-dahang sumusulpot sa aming tirahan ang mga inhinyero ng Russia na balitaan nilang may masarap na pagkain. Binigyan ko sila ng pansit canton. Noong una ay iilan lang sila ngunit unti-unting dumami. Noong una ay tumanggi si Mang Itoy. Hindi siya kumakain ng mga pagkaing hindi niya alam. Ngunit siguro ay matindi ang paghikayat ni Kenji. Dahil pagkalipas ng 1 linggo ay dumating siya, tahimik na umupo at kumain ng isa. Nang matapos, umalis siya nang walang sinasabi. Kinabukasan, bumalik siya. Sa pagkakataong ito, siya na ang lumapit. At ganoon nagbago ang oras ng hapunan ng aming team. Ang team ng Pilipino at team ng Russia ay sabay-sabay na kumakain ng pansit canton sa iisang mesa. Ayos lang kahit walang salita. Ang mismong pagkain ng parehong pagkain sa iisang plato ay lumilikha ng isang bagay. Dala ni G. Reyes ng aming team ang isang maliit na lalagyan ng siling labuyo paste. Ibinigay raw ito ng kanyang nanay nang umalis sila ng bansa. Nagpasya kaming subukang tignan kung bagay ba ito sa mga pagkaing Russian. Pinahiran ko ng kaunting siling labuyo paste ang sausage ni Kenji. Nang kainin niya iyon, pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niya, nakakagulat na masarap. Hindi ako marunong ng Russian. Ngunit nabasa ko ang kanyang ekspresyon. Kahit unang beses niyang matikman, hindi siya naiinis. Simula noon, paminsan-minsan ay humihingi na si Kenji ng siling labuyo paste. Lalo niyang nagustuhan ang pagkain nito kasama ang Russian sausage. Mas mabilis kumalat ang mga pagkaing Pilipino sa Arctic site kaysa sa inaasahan ko. Sunod sa pansit canton ay ang dried mangoes. Nakita ni G. Reyes na kumakain ako ng dried mangoes na nakabalot sa papel. Nagtataka ang mga inhinyero ng Russia. Nang lakasan ng loob ng isa na tikman, sinabi niyang, nakakagulat na masarap. Mukhang nagustuhan nila ang matamis na lasa ng prutas na may kaunting asim. Si Ginoong Sergey, noong una niyang nakita ang dried mangoes, ay sinabing, parang pinatuyong bulaklak. Kakainin ba ito? Binigyan ko siya ng isa. Kumain siya ng may pagdududa. At pagkatapos ay tahimik na kumuha ng isa pa. Wala siyang sinabi. Iyon na ang kanyang paraan ng papuri. Pagkalipas ng halos 1 buwan, kapansin-pansin ang pagbabago sa kapaligiran ng site. Sa oras ng break ng trabaho, natural na nagpapalitan na ng mga kakanin ng Pilipinas. Sobrang nagustuhan ng mga inhinyero ng Russia ang mga spicy corn nuts na dinala ng aming team. Nang bigyan ko sila ng isang bag, kinabukasan ay nagtanong si Kenji, mayroon pa ba? Naubos ang dinala namin mula sa Pilipinas sa wala pang 1 buwan. Ang nakakatuwa ay ang nangyari pagkatapos. Isang inhinyero ng Russia ang bumalik sa kanyang bayan para sa bakasyon at bumili siya ng pansit canton at snacks sa isang Japanese grocery store sa Moscow. Binayaran niya iyon mula sa sarili niyang bulsa. Dinala niya iyon sa aming team at nagtanong, ito ba iyon? Ito nga, napangiti ako. Isang Russian ang nagpunta sa isang Japanese grocery store at bumili ng pansit canton para sa mga Pilipino sa Arctic at dinala niya iyon sa team ng Pilipino. Matagal na nanatili sa aking puso ang maliit na senaryong iyon. Siguro ganoon ang kapangyarihan ng pagkain. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, kahit magkaiba ang kultura, ang pagkain ng magkasama ay naguugnay sa mga tao. Ang mga oras na sabay-sabay kaming kumain ng pansit canton sa Arctic ay mas maraming nabuo kaysa sa mga teknikal na pagpupulong. Ito ang sandali kung kailan nasira ang pader. Isang araw, sinabi ni Ginoong Sergey, bakit ganito kaanghang ang mga pagkain ng Pilipinas? Pero, ewan ko ba, parang gusto ko pang kumain, nakaka-addict. Ngumiti ako at sinabi, iyan po ang alindog ng pagkain ng Pilipinas. Nag-isip siya sandali at sinabi, ganoon din ang pakiramdam ko sa bansang Pilipinas. Sa simula ay hindi mo maintindihan, pero habang nakikilala mo, lalo kang naaakit. Nag-isip ako sandali sa ibig sababihin ng mga salitang iyon. Tungkol sa pagkain ang pinag-uusapan namin, ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkain, ganoon din sa teknolohiya at ganoon din sa mga tao. Ang Pilipinas, sa simula ay medyo kakaiba at hindi pamilyar,
Ngunit habang mas nakikilala mo, mayroong isang bagay na espesyal. Ito ang tila sinasabi niya. Noong panahong iyon, napansin ko ang isa pang maliit na pagbabago sa site. Nagsimulang magkuwentuhan ang mga inhinyero ng Russia tungkol sa mga teleserye ng Pilipinas. Sinabi ni Kenji na fan ng teleserye ng Pilipinas ang kanyang asawa. Nagtanong siya sa akin kung anong klaseng teleserye iyon. Nang ipaliwanag ko ang nilalaman, nalaman kong medyo sikat pala iyon. Kumalat ito sa buong Russia sa pamamagitan ng internet. Sinabi ni Mang Itoy na mahilig sa P-pop ang kanyang anak na babae. Hindi niya alam kung anong artist, basta alam lang niya na P-pop artist. Sinabi rin niya na gustong matuto ng Tagalog ng kanyang anak na babae. Nagulat ako sa mga salitang iyon. Ang anak ng isang bihasang inhinyero sa Arctic site ay gustong matuto ng Tagalog dahil sa isang P-pop artist. Ang kultura ng Pilipinas ay umabot na hanggang sa dulo ng Arctic. Naisip kong may malaking bagay na gumagalaw. Nang hindi namin nalalaman, ang Pilipinas ay kumakalat sa iba't ibang sulok ng mundo, sa teknolohiya, sa pagkain, sa musika, sa drama, kahit sa Arctic. Narinig ko ang balitang iyon sa Moscow. Nang pansamantalang bumalik ako sa Moscow para sa midterm report ng proyekto, naglabas ng balita ang TV sa hotel at nakita ko ang salitang Department of Trade and Industry ng Pilipinas. Dahil sa Russian ito, hindi ko maintindihan ang eksaktong nilalaman. Ngunit kakaiba ang atmosfera. Kinuha ko ang aking smartphone. Binuksan ko ang news app ng Pilipinas. Napahinto ako. Ang nilalaman ay tungkol sa isang major Western power na nagpatupad ng export restrictions sa Pilipinas para sa mga kritikal na semiconductor materials. Hydrofluoric acid, photoresist, fluorinated polyamide, mga material na kailangan sa paggawa ng semiconductors. Ang ilan sa mga ito ay nagmumula sa bansang iyon na nagsusupply ng mahigit 90% ng pandaigdigang merkado. Halos walang alternatibong supplier. Posibleng alugin ito ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas hanggang sa kaibuturan. Patuloy akong nagbasa ng balita. Sunod-sunod na lumabas ang mga artikulo tungkol sa mga pangunahing electronics manufacturers ng Pilipinas. Nagulantang ang stock market. Ginamit ang ekspresyong nasa emergency situation ang industriya. May mga ulat din na nagpatawag ng emergency meeting ang gobyerno. Ang puso ng ekonomiya ng Pilipinas ay niyuyugyog. Kinabukasan, bumalik ako sa site. Pagkakita sa akin ni Kenji, agad niyang tinawag ang interpreter at sinabi, "Nakita mo ba ang balita sa Pilipinas? Ang kuwento tungkol sa bansang iyon." Sinabi kong nakita ko. Sabi niya, "Pinag-uusapan din dito sa Russia." Sa totoo lang, nagulat ako. Dito sa dulo ng Arctic, pinag-uusapan din ang balitang iyon. Nagtanong si Kenji, napakabigat ba ng nangyari sa Pilipinas? Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi kong seryoso ang sitwasyon. Nag-isip siya sandali at sinabi, "Siguro may maitutulong kami. Akala ko ay simpleng pag-alo lang iyon. Isang pampalubag loob lang." Ngunit iba ang reaksyon ni Ginoong Sergey. Nang gabing iyon, dumating siya sa aking tirahan. Seryoso ang kanyang mukha. Pagkaupo, agad siyang dumiretso sa punto. Ang material na pinaghihigpitan ng export, mayroong kayang i-produce ang Russia. Hindi ako makapaniwala. Ipinaliwanag niya na may production base ang Russia para sa hydrofluoric acid. Kailangan daw iyon sa industriya ng militar noong panahon ng Soviet, kaya mayroon silang basic technology. Ngunit para makagawa ng ultra-high purity product para sa semiconductor grade, kailangan daw ng pagpapabuti sa proseso. Sinabi rin niyang hindi ito imposible. Hindi ko pinalampas ang mga salitang iyon. Hindi si Ginoong Sergey ang tipo ng taong nagmamalaki. Bihira siyang magsalita at tumpak lang ang sinasabi niya. Kung sinabi niyang posible, nangangahulugan iyon na karapat-dapat itong pag-aralan. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang atmosfera sa loob ng site. Ilang inhinyero ng Russia ang nagtitipon at nag-uusap ng matagal. Dahil walang interpreter, hindi ko maintindihan ang eksaktong nilalaman. Ngunit madalas kong naririnig ang mga salitang Pilipinas at problema. Kumalat ang balita tungkol sa Pilipinas sa internet at nagkaroon din ng reaksyon sa loob ng Russia. Pinakita sa akin ni Kenji ang kanyang smartphone. Russian SNS ito, ngunit mayroong post tungkol sa krisis ng semiconductor sa Pilipinas. Nang tignan ko ang mga komento, bukod sa pag-aalala na nahihirapan ang Pilipinas, mayroon ding mga komento na nagsasabing makakatulong ang Russia. Ang mga ordinaryong mamamayan ang nagsusulat ng ganoong komento. Nagulat ako rito.
Bago magdesisyon ang gobyerno, ang mga tao na ang unang nag-react. Ang alaala ng bansa na nanatili sa panahon ng hirap ay tunay na buhay sa puso ng mga tao. Tahimik na lumapit sa akin si Mang Itoy at sinabi niya, ang Pilipinas ay nanatili sa amin noong nahihirapan kami. Ngayon naman, panahon na para kami ang gumawa ng isang bagay. Direkta iyon. Katulad niya, wala akong masabi. Medyo nasamid ako. Sa totoo lang, ganoon nga. Dito sa Arctic site, may mga Ruso na nag-aalala sa Pilipinas na nahaharap sa pambansang krisis sa ekonomiya at kusang loob pa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog ng maayos. Sa Pilipinas, siguro ay nagkakagulo na ngayon. Ngunit narito ako sa Arctic. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, ngunit wala akong magawa. Nakakabigo ang pakiramdam. Ngunit kasabay nito, mayroon ding kakaibang lakas ng loob. Ang mga salita ni Ginoong Sergey ay umikot sa aking isipan. Mayroong kayang i-produce na material sa Russia. Naisip kong baka mayroong paraan. Binuksan ko ang aking laptop, sinimulan kong isulat ang ulat sa headquarters. Binalangkas ko ang narinig ko mula kay Ginoong Sergey. Tungkol ito sa pangangailangan ng isang basic study sa kakayahan ng Russia na mag-produce ng hydrofluoric acid. 2:00 na ng madaling araw. Nag-alinlangan ako kung ipadala ba. Anong kahulugan ng ulat na isinulat ng isang simpleng inhinyero sa site, ngunit ipinadala ko? Dahil naisip ko na mas mabuti ito kaysa sa hindi magpadala kung sakaling makatulong. Pagkalipas ng ilang araw, may natanggap akong reply mula sa headquarters. Sinabing na iparating na ang nilalaman sa mga kinauukulan. Maikli ito, ngunit sapat na. Pakiramdam ko ay may isang binhi na naitanim. Pagkatapos noon, tahimik ang site ng ilang sandali. Nagpatuloy ang proyekto. Araw-araw kaming nagtatrabaho at araw-araw kaming nag-uulit ng mga pagsubok. Sa ibabaw, walang nagbago. Ngunit may pakiramdam akong may gumagalaw sa ilalim ng tubig. Madalas umalis si Ginoong Sergey upang sagutin ang kanyang telepono. Mukhang madalas ang komunikasyon niya sa Moscow. Isang araw, tinawag niya ako sa isang hiwalay na silid. Isang maliit na conference room sa dulo ng site. Mahina ang heater at pumapasok ang lamig mula sa labas. Nang umupo si Ginoong Sergey, agad siyang nagsalita. Nagkaroon ng diskusyon sa Moscow. Nagsimula na ang pag-aaral sa loob ng gobyerno ng Russia tungkol sa hydrofluoric acid, isa sa mga material na pinaghihigpitan ang export sa Pilipinas. Sinasabing sinuri na ng Russian Academy of Sciences at mga military-related institutions ang teknolohiya. Ang conclusion ay posible ang produksyon. Ngunit para makagawa ng ultra-high purity product para sa semiconductor, kailangan ng capital investment at proseso ng pagpapaunlad. Tanong ko, posible ba iyon? Tumango si Ginoong Sergey. Posible kung may oras at puhunan. Tahimik akong nakaupo at pinakinggan ang mga salitang iyon. Hindi ko masabi kung magiging totoo ba ito o mananatili lang sa internal discussion. Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Ginoong Sergey. Idinagdag niya, hindi lang ito simpleng commercial calculation. Tanong ko, ano po ang ibig sabihin niyo? Sabi niya, sa loob ng Russia, malakas ang boses na sumusuporta sa pakikipagtulungan sa Pilipinas, lalo na sa Ministry of Economy at Ministry of Energy. May pananaw na ang Pilipinas ay isang estratehikong mahalagang partner para sa Russia at kung wala tayong gagawin sa panahon ng hirap, hihina ang ugnayan. Ibig sabihin, may pambansang estratehikong pagpapasya. Malakas ang dating ng mga salitang iyon. Hindi ko specialty ang politika at diplomasya. Ako ay isang inhinyero lang na nagdidisenyo ng piping at nagbabantay ng welding. Ngunit ang usapang iyon ay naganap sa conference room sa site. Sa huli, sinabi ni Ginoong Sergey, wala pang formal na desisyon. Ngunit nakikita na ang direksyon. Nang gabing iyon, mag-isa kong inayos ang aking iniisip. Bakit sinabi sa akin ni Ginoong Sergey ang kuwentong iyon? Ako ay isang simpleng inhinyero sa site. Hindi ako opisyal ng gobyerno o ehekutibo ng headquarters. Malayo ako sa diplomatikong ruta. Ngunit sinabi niya sa akin, siguro ay dahil sa tiwalang nabuo habang nagtatrabaho kami ng magkasama sa site, dahil hindi kami partner na nagpirmaan ng kontrata, kundi mga tao na sabay-sabay na naghirap sa 40 degrees at sabay-sabay na sinolusyunan ang mga problema. Nagtanong din ako kay Kenji tungkol sa atmosfera sa loob ng Russia. Sinabi niyang mas marami ang nag-aalala sa Pilipinas kaysa sa inaakala. Kapag iniulat sa balita ang krisis sa semiconductor ng Pilipinas, marami ang nagtatanong, ano na ang mangyayari sa Pilipinas?
lalo na sa mga nakatatandang henerasyon na may karanasan sa pakikipagtrabaho sa mga kumpanya ng Pilipinas. Mayroon ding nagsasabi na mahirap kung bumagsak ang Pilipinas. Nakakatawa ako sa mga salitang iyon, ngunit may bumukal din sa aking puso. Ang katotohanan na may mga Ruso na nagsasabing mahirap kung bumagsak ang Pilipinas. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang magsimula ang krisis sa ekonomiya, dumating ang balita sa Pilipinas na nagsimula na ang paggalaw patungo sa lokal na produksyon ng mga materyal. Naghahanap ang mga kumpanya ng alternatibong supplier. May mga ulat din na nagpatawag ng emergency research budget ang gobyerno. Ibig sabihin, hindi nagpapatalo ang Pilipinas sa krisis. Habang pinapanood ko ang balitang iyon, kakaibang lakas ang bumukal sa akin. Mayroon akong kumpiyansa na hindi babagsak ang aming bansa. May tiwala ako na makakahanap ito ng paraan. Pinatunayan ito ng kasaysayan. Ang isang bansa na naging abo dahil sa digmaan ay naging semiconductor powerhouse sa loob ng kalahating siglo. Imposibleng hindi ito makalusot sa krisis na ito. At sa Arctic, may mga Ruso na nag-aalala sa Pilipinas. Naisip kong baka, sa mas maraming lugar kaysa sa inaakala namin, may mga taong kakampi ng Pilipinas. Nang gabing iyon, uminom ako ng isang baso ng vodka, mag-isa. Malalim ang gabi sa Arctic at malakas ang ugong ng hangin. Ngunit kakaibang init ang aking naramdaman. Pakiramdam ko ay may mainit na bagay na bumubukal mula sa aking katawan. Ang balitang iyon ay naging opisyal pagkalipas ng ilang buwan. Ulat mula sa Moscow, ang gobyerno ng Russia ay opisyal na nag-aaral ng posibilidad ng kooperasyon sa supply ng advanced materials na kailangan sa industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Hindi binanggit ang mga tiyak na item o dami, ngunit nagsimula na ang preliminary contact ng Ministry of Energy at Ministry of Industry ng Russia sa panig ng Pilipinas. Ipinakita ko ang artikulong iyon kay Ginoong Sergey. Nang basahin niya iyon, tumango siya. Ito ang unang opisyal na anunsyo, ngunit sa loob ay pinag-uusapan na ito ng ilang buwan, sabi niya. Sa wakas, ay naidesisyon na ang direksyon. Kinabukasan, bumuhos ang balita. Malaki ang pag-uulat ng TASS News Agency ng Russia. Malawakang iniulat din ng media ng Pilipinas. Nagbigay pansin din ang Western media sa paggalaw na ito. Tungkol ito sa kung bakit gagawa ng hakbang ang Russia upang tulungan ang Pilipinas. Ang karaniwang reaksyon ng Western media ay nakakagulat. Hindi inaasahan na pag-uusapan ng Russia at Pilipinas ang estratehikong kooperasyon. Dahil sa geopolitics, komplikado ang relasyon ng Russia at Pilipinas. Ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika at ang Russia ay kalaban ng Amerika. Sa loob ng balangkas na iyon, ang pagpapakita ng Russia ng paggalaw na kumakampi sa Pilipinas ay mahirap intindihin mula sa labas. Ngunit naiintindihan ko, sa loob ng mahigit 2 taon na ginugol ko sa Arctic, may nakita ako. Ang alaala ng bansa na nanatili sa panahon ng hirap. Ang oras na sabay-sabay naming sinolusyunan ang mga problema, ang tiwalang nagsimula sa isang tasa ng pansit canton. At ang katotohanan na kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas, hindi mabubuksan ang Arctic route. Lahat ng ito ay nagpatong-patong at lumikha ng desisyong iyon. Ito ay isang kalkulasyon, ngunit kasabay nito ay damdamin din. Iniulat sa balita ang sinabi ng isang opisyal ng Russia sa isang opisyal na okasyon, isang pahayag na nagsasabing ang Pilipinas ay isang mapagkakatiwalaang partner at ang tiwala ay pinapatunayan sa panahon ng hirap. Paulit-ulit kong binasa ang mga pangungusap na iyon. Lumapit sa akin si Kenji nang makita niya ang balitang iyon. May sinabi siya sa Russian, ngunit wala ang interpreter sa tabi namin. Kinuha niya ang kanyang smartphone at binuksan ang translation app. Nang itype niya ang mga salita, ipinakita niya sa akin ang screen. Nakasulat doon, natural lang na mangyari ito. Ngumiti ako, ngumiti din siya. Iyon lang, ngunit sapat na iyon. Nang marinig ni Mang Itoy ang balita, lalo siyang naging tahimik. Ito ang kanyang karaniwang reaksyon. Kapag masaya o nasisiyahan, nawawalan siya ng salita. Sa hapagkainan, tahimik siyang nagbuhos sa akin ng isang baso ng vodka. Iyon na ang kanyang paraan ng pagpapahayag. Tinanggap ko iyon. Nagbigay si Ginoong Sergey ng mas detalyadong kwento. Sinabi niyang ang kooperasyong ito ay hindi lamang matatapos sa supply ng hydrofluoric acid. Posibleng magbukas ito ng iba't ibang daan para sa industrial na kooperasyon sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Maaring kumonekta ito sa enerhiya, marine engineering at industriya ng materyales.
Nabuo sa aking isipan ang imaheng iyon. Mga mapagkukunan ng Russia at teknolohiya ng Pilipinas. Isang bagong bagay ang isisilang sa lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang iyon. Hindi ito tagumpay ng isa, kundi tagumpay ng pareho. Sa Pilipinas, mainit ang reaksyon. Libo-libong komento ang lumabas sa comment section ng balita. Maraming tao ang nagulat sa balitang tutulungan kami ng Russia. Marami ring tanong kung paano nabuo ang ganitong ugnayan. Alam ko ang sagot sa tanong na iyon. Dahil sa mahabang panahon. Dahil sa alaala ng pananatili sa panahon ng hirap. Dahil sa oras na sabay-sabay kaming kumain ng pansit canton sa Arctic. Ang mga bagay na hindi nakasulat sa kontrata ang lumilikha ng tunay na ugnayan. Tila naguguluhan ang mga bansa sa kanluran. Nagtangka silang magpataw ng pressure sa Pilipinas gamit ang kanilang mga regulasyon, ngunit lumitaw ang variable na Russia. Ilang media outlet ang sumuri sa paggalaw na ito bilang isang geopolitical calculation. Sinusubukan daw ng Russia na ilayo ang Pilipinas mula sa alyansa ng Amerika. Ngunit ngumiti lang si Kenji nang marinig niya ang pagsusuring iyon. Sinabi niya, "Nahihirapan kayo, kaya tutulungan namin. Iyon lang iyon." Naisip kong ang simpleng salitang iyon ang pinakatumpak. Kapag masyadong komplikado ang pagtingin sa pandaigdigang relasyon, nawawala ang mga simpleng katotohanan na tulad nito. Ang alaala at damdamin ng mga tao ay nakakaapekto rin sa mga desisyon ng bansa. At ang ugnayang iyon ay binuo ng desisyon ng ilang kumpanya ng Pilipinas noong matagal na panahon. Ang desisyong huwag umalis sa panahon ng hirap. Ang nagtanim ay hindi man lang makikita ang bunga, ngunit lalaki ang binhi. Kahit tumagal pa ng 30 taon, nang matapos ang proyekto. Nakalipas ang 2.5 taon, matagumpay na natapos ang test run ng unang ice-breaking vessel at isinasagawa na ang final handover procedure. Naglilinis kami ng site sa huling pagkakataon. Inimpake ko ang aking mga gamit, wala namang gaanong mahahalaga. Toolbox, laptop, file ng mga drawing at maliliit na souvenir mula sa Arctic. Mayroon akong kahoy na ukit na gawa raw sa lugar. Hugis bear, medyo magaspang, kaya lalo ko itong nagustuhan. Nang gabing iyon, nagdaos ng maliit na paalam sina Kenji, Mang Itoy at Ginoong Sergey sa communal dining hall ng tirahan. Hindi ito espesyal na lugar, ngunit ang hapagkainang iyon ang pinakanaalala ko sa loob ng 2.5 taon. May vodka, may Russian pickled meat at nagdala si G. Reyes ng huling natitirang spicy pansit canton. Kakaibang kombinasyon, ngunit perpekto. Si Mang Itoy ang unang nagsalita. Ang taong iyon na hindi marami ang nagsasalita. Nagtagumpay kami. Ang proyektong ito ay nagtagumpay, sabi niya. At Marco, ang galing mo. Ipinarating ng interpreter, ngunit malinaw niyang binigkas ang pangalang Marco. Noong una akong dumating, Hoy lang ang tawag sa akin. Ngayon ay Marco na. Hindi ko alam kung bakit malalim ang dating sa akin ng maliit na pagbabagong iyon. Medyo nasamid ako. Sinabi ni Ginoong Sergey, marami akong natutunan sa pakikipagtrabaho sa team ng Pilipinas. Hindi lang teknikal na bagay. Natutunan ko ang paraan ng paggawa ng trabaho at ang pagharap sa mga problema. Nakakagulat ang mga salitang iyon. Ako ay nag-iisip lang sa mga natutunan namin, ngunit may nakuha rin pala sila. Itinaas ni Kenji ang kanyang baso. At sinabi niya, ang dahilan kung bakit kami nagtitiwala sa Pilipinas ay hindi lang dahil sa teknolohiya. Pinakinggan kong mabuti ang mga salitang iyon. Nagpatuloy siya, dahil hindi kayo umalis sa pinakamahirap na panahon. Kwento ito ng henerasyon ng aming mga magulang, ngunit nananatili pa rin iyon hanggang ngayon at ganoon din sa proyektong ito. Sa mahirap at malamig na lugar, kasama kayo hanggang sa huli. Iyan ang tiwala. Habang pinapakinggan ko ang mga salitang iyon, agad na bumalik sa akin ang 2.5 taon. Ang lamig ng Arctic na humampas sa aking pisngi noong unang araw. Ang gabi na nabigo ang unang pagsubok, si Kenji na nagdala ng kape 3:00 ng madaling araw. Ang anyo niya na umubos ng pansit canton, ang kwento ni Ginoong Sergey sa lihim na conference room. Lahat ay konektado. Sinimulan ng teknolohiya ang ugnayan, pinalalim ng mga tao ang ugnayan, at ipinagpatuloy ng alaala ang ugnayan. Nalaman kong ang Pilipinas ay may higit sa simpleng kahulugan. Para sa mga Ruso, hindi lang ito isang bansa na kasosyo sa negosyo. Ito ay isang bansa na nanatili sa panahon ng hirap. Ang bansa ng mga taong nanatili hanggang sa huli sa Arctic.
Ang bansa na gumagawa ng pansit kanton na maanghang ngunit gustong kainin muli at isang bansa na gusto mong alalahanin kapag nasa krisis. Ang ugnayang iyon ay hindi ginawa ng gobyerno. Ito ay desisyon ng kumpanya, pawis ng mga inhinyero sa site, at mga gabing nagbahaginan ng isang pansit kanton. Nang huling gabi, lumabas ako. At 3 badraws. Mahigpit kong isinuot ang aking pangginaw. Tumingala ako sa langit. Ang Arctic sky ay puno pa rin ng bituin, malinaw at malalim. Naalala ko ang unang beses kong nakita ang langit na ito, 2.5 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, nasa hindi pamilyar na lugar ako, malungkot at takot. Ngayon, iba na. Naging pamilyar na sa akin ang langit na ito, pati ang lamig na ito. Lumapit si Kenji sa tabi ko. Tahimik kaming nagtabi at tumingin sa langit. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya nang walang interpreter, "Spasibo." Ibig sabihin, salamat. Tumango ako. Sinubukan kong sabihin ang salamat sa Russian, ngunit huminto ako at sinabi sa Tagalog, "Maraming salamat po." Hindi ko alam kung naintindihan niya, ngunit tumango siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung paano nabubuo ang tiwala ng isang bansa. Hindi ito ginagawa ng mga diplomatiko. Hindi rin ito ginagawa ng mga kasunduan. Ito ay mga kumpanya na nanatili sa mahirap na panahon, mga inhinyero na sabay-sabay nagtrabaho sa matinding kapaligiran, mga gabing nagbahaginan ng hindi pamilyar na pagkain. Ang mga maliliit na sandali na walang pangalan o talaan, ang mga ito ang nagpatong-patong at naging tiwala. At ang tiwalang iyon ay buhay pa rin pagkalipas ng 30 taon. Napakasilaw ng liwanag ng mga bituin sa Arctic, mga bituin na hindi nakikita sa Pilipinas. Langit ito na nakikita mula sa dulo ng mundo. Ngunit sa ilalim ng langit na iyon, mas nalaman ko ang tungkol sa Pilipinas. Kung anong klasing bansa ang Pilipinas sa mundo. Isang bansa na nagsisimula sa teknolohiya at nagtatapos sa tiwala. Isang bansa na hindi umaalis sa panahon ng hirap. Isang bansa na, tulad ng pansit kanton, na maanghang ngunit gustong kainin muli, ay lalong nakakaakit habang mas nakikilala mo. Ako ay miyembro ng bansang iyon. Ipinagmamalaki ko iyon. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa akin ng 2.5 taon sa Arctic ay hindi teknikal na karanasan. Ito ay ang pag-aaral kung anong klasing bansa tayo, sa dulo ng mundo, sa isang lugar sa Pilipinas, sa sandaling ito, may ilog na umaagos. Tulad ng isang ilog na umagos ng libu-libong taon at patuloy na umaagos, ang tiwalang itinanim ng Pilipinas sa mundo ay umaagos din, walang tigil. Nais kong ibahagi sa inyo ang kuwentong ito. Ang larawan ng Pilipinas na nakita mula sa dulo ng mundo na hindi pa natin nalalaman. Kailan ninyo ipinagmalaki ang Pilipinas? Sabihin sa akin sa mga komento. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe.